Bato de la Rosa. Napapakamot ka na lang sa ulo eh. Ditong kay Bato de la Rosa eh. Ayan, ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Kasi naman kayo tinatawag nyo eh na satanas. Tinatawag nyo naman na satanas o kung ano-ano yung tinatawag nyo kay dating Pangulong Duterte eh. Demonyo. Oh. Galit tuloy si Bato, mga kababayan. Andito na ang pagtatanggol ni Bato de la Rosa sa dating Pangulo. Yan ang mga mahirap. Yan ang mahirap sa mga tao. Na they are just to amplify, just to embolden their claim na Duterte is a Satan. Duterte is a demon. Ano po yung mga nakita natin? Ano po yung mga na iimbestigahan ho ngayon, mga kababayan? Yun ang gusto nyo! Palaging mapalabas ang ICC! Madaming may gusto niyan. Ako po, mga kababayan, ang pinaka-pinaniniwalaan ko na alog ang itlog, sa pagpasok sa pagpasok ng ICC, International Criminal Court, etong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Dahil ramdam na ramdam mo siya naapektado ho siya At dito din ho natin masasabi na talagang totoo, mga bossing, na talagang makakapasok po. At totoo yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na etong mga buwan na ito. Dahil ramdam mo lahat ng mga pinagsasasabi ni Bato Umpisa na lang ho, mga kababayan, doon sa may kaibigan daw siyang pulis, tinulungan niya daw po. Tinulungan niya na ma-retain dahil gustong sibakin yata o palitan ni dating Pangulong Duterte, tinulungan niya. Tapos ano daw ang gagawin ho sa kanila? Sila pa yung mismo o yung pulis pa mismo na kaibigan niya. Yung mismong mismong nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap sa International Criminal Court po. Yun lang yung mga hudyat na ho yun, mga kababayan. Na etong grupo nila, kinakabatutan ho, mga bossing. Kinakabahan ho ito. Sa lahat at sa bawat buka ng bibig ni Bato de la Rosa, mga kababayan, tungkol sa ICC. Kita mo na talagang nakataga sa utak niya yun Siguro araw-araw iniisip ni Bato de la Rosa, paano na kaya pag pumasok yun? Stress yan, mga kababayan. Ang sakit sa ulo niyan. At isa pa, ang nakakabwisit ito, mga kababayan, kung paano ho nila binabastos ang Kongreso. Pinapatawag sila, pero anong gagawin? Hindi daw po a-attend sa mga hearing. Bakit? Talaga bang may tinatago kayo? Talaga bang kinakabahan kayo? Dahil mga kababayan, yung pagpapatawag ho sa kanila, ano nila yun Kumbaga, advantage nga ho talaga nila yun. Maipapaliwanag nila lahat. Maipapaliwanag lahat nila, mga bossing. Kaso, hindi ko maintindihan. Dito sa mga magkakaibigan ng mga Duterte, yung mga sumusuporta kay Duterte. Lahat ng solusyon nila, wag umattend sa hearing, wag umattend sa Senado, wag umattend sa Kongreso, tapos maghahamon sa korte na lang. Sa korte nyo na lang sabihin, pagka dinala na ho sa korte, mga bossing, wala na. Sige Buloy. Pag dinala na ho, ipinresenta na ho sa korte, mga kababayan, mga naglalaho na ho. Siguro kapag yung nasunod o talagang naramdaman na ho nitong mga ito na seserban na sila ng warrant of arrest ng ICC, mga kababayan, bigla na din ho maglalaho. Sana wag mga makatunog. Kaya nga ho sabi, di ba? Sabi ni Attorney Cristina Conti na dikit sa ICC, mga kababayan, biglaan yan. Hindi na i-announce sa kanila yan. Bibiglain sila. Syempre, pagka in-announce mo, makakapagtago pa.
Sabi ni Sir Tony Ninobla. Gandang hapon, Mark, at sa lahat ng supporter at loyalist, isama na din natin ang mga basher mo. Shout out from Japan, Sir Tony Ninobla. Yabang magpatawag sa Senado, ngayon biglang naduwag sa Congress. Palagay ko, di patuli si Bato, sabi ni Raset. Totoo. Ano? Yung kanyang hearing na pinaggagawa ho doon na walang kakwenta-kwenta. History ho yun, mga kababayan. Ha? Kauna-unahan, nagpatawag ng hearing sa Senado na ang tanging ebidensya ay may butas na puncher na papel. Bato de la Rosa. Arlene Kayumanggi, watching while driving. Diba? Ayoko na, ayaw mo naman pakita yung paa. Alam niyo po, napakaganda siguro ng paa ni Arlene, mga kababayan. Kaya yung ibang mga vlogger, paa pa lang, napagtitikulan. Paa lang, napagtikulan na. Anyway, mga bossing. Kabado na ito, ayaw nang humarap dahil siguro hindi ho alam kung ano yung kanilang mga sasabihin. Dahil siguro hindi din nila maharap yung mga tao na nagrereklamo sa kanila. Yung mga magulang, mga asawa nung nagrereklamo, siguro hindi nila kayang harapin. Tignan ng eye to eye. Mga kababayan. Sabi naman pala ni Chis Escudero, kumbaga, ang payo ko lang, pwedeng hindi umano. Tapos sinabi na ni Bato de la Rosa, sabi ng Senate President, wag daw atinan. Diyos ko po. Tapos sabi pa ni Bato de la Rosa, mga kababayan, akala nyo ba naiinis ako dyan sa Senate sa Congress hearing na yan? Hindi. Natutuwa pa ako. Bakit ayaw mong puntahan? Natutuwa ho daw siya, mga kababayan, kasi ibig sabihin daw, gumagana ng maayos ang justice system ng Pilipinas. Pero ayaw puntahan. Di ho ba, mga kababayan? Ibig sabihin, kaya isa din ho, nahalata natin na si Bato takot na takot sa ICC talaga. Sabi, ibig sabihin, ang justice system ng Pilipinas ay gumagana ng maayos. Kaya wala nang kailangan pumasok na International Criminal Court dito. Bato de la Rosa. Pero pagdating nga ho kay Kibuloy, mga bossing, Diyos ko. Pagdating kay Kibuloy, wala nang justice system ang Pilipinas. Ay, Boss Mark, pang 209 ako, sabi ni Miguelito Artosa. Walang yagbol si Bato. Pang Morales lang siya, matigas. 'Di ba? Ay, Bato, sabi, kung meron ka na daw naisulat na resolusyon doon sa pahiring mo daw na PIDEA leak na walang kwenta. Siguro iniisip ni Bato, nako, wala namang nangyari doon sa hearing ko Ano isusulat ko dyan? Nagpatawag lang ako ng nagpatawag No? Hindi niya kayang hindi niya kayang patakbuhin yung kanyang sariling hearing, mga kababayan. Kahit sino na lang marinig na pangalan, tawagin yun. Tawagin yun. Si Maharlika, may ganun pa sila, sa hearing nila sa Senado. Si Maharlika, patawag yan dito. Akala mo naman papatawag talaga. Hindi naman kaya. Di ho ba? Paano kaya? Pag wala ang ICC dito after 1 week na sabi mo, mema lang, sabi ni De Lima yan Si De Lima yan, binalita lang namin paano naman kaya kapag nandyan na ang ICC? Iyakan kayong lahat. Iyakan na, tatay. Grabe kayo. Gano'n na kayo. Di ba? Pihado, mag-iiyakan kayo dyan. Di ba? Magmamautog na naman kayo.